Remote Si 1. Dr. Gerald Abergos, isa pong sociologist. Yan. Doc Gerald, good morning and Good Happy New morning. Year. Hi, good morning and Happy New Year. Ayun, Yes. pag-usapan natin tungkol dito sa yung mga Panapanata, panata, ganyan. yung naniniwala sa himala. Debosyon, panata, at himala. Tatlong keywords. Debosyon, panata at himala. Pag sinabi natin debosyon, panata at himala, yun ang una nating makikita, mapapansin, ma-imagine, kapag tayo ay naghahanap ng kaligtasan. Ano ba yung kaligtasan? Kasi sa pamagitan to ng yung paano maliligtas yung aking kaluluwa, paano ako mapupunta sa langit, paano ako mapupunta yung sa afterlife na sinasabi. Alam nyo, before all of this, before pa nagkaroon ng Kristyanismo, meron na tayong ganong klaseng kultura. Ibig sabihin, bago pa dumating mga Kastila, nung unang panahon pa, pre-colonial period, meron na tayong ganong paniniwala, nung panahon pa nang naniniwala pa tayo sa mga anito. It seems that kailangan nating may kapalit para tayo ay biyayaan. Kailangan may kapalit para tayo ay pagbigyan. Kailangan may kapalit para tayo ay mapatawad kung ano man yung kasalanang nagawa natin. Yun kasi yung mga naunang paniniwala natin. Na even until now, it's human nature naman kasi na parang may kapalit lagi ang bagay-bagay pag may gusto ka, pag may hinahanap ka, pag may kailangan ka. Di ba to sa atin, impluensya din ng mga Espanyol? Sabi nga, anito pa lang daw tayo noon. Anito pa lang. Before dumating ang mga Kastila, yung kulturang ito sa mga Pilipino, meron na. Ito rin ay ginamit ng mga Kastila kasi nakita nila, okay, ganun pala sila. Kapag may kasalanan sila, nagbibigay sila ng yung nanghihingi sa mga anito o may kapalit. O kaya kapag may naghihingi sila magandang ani, kailangan may kapalit, kailangan may sacrifices. Okay, so doon lumabas yung idea ng panata. In order for you to be relieved of your sins or in order for you to have absolution, ay kailangan may kapalit yun. Typical na kapalit is yung physical na pagkilos, physical na paggawa. Oo, kasi di ba hindi lang naman twin translation. Yung di ba Dr. Gerald, di ba Mark, yung pagka Holy Week, yes. Yung mga sa likod, yung mga kung ano yung ginagawa, di ba sinasabi nga ng simbahang Katoliko na rin naman yung nagsasabi, huwag niyo nang gawin yan. Penance. Penance, ganyan, penitensya, di ba? Oo. Kasi it's in human nature kasi, Tita Susan, na kailangang pakiramdam natin na bago tayo maging worthy nung hinihingi natin o nung kailangan natin, binibigyan natin ng sacrifice din natin. And yung physical pain, na ginagawa na paulit-ulit, that's a form of sacrifice. Kaya yun yung sinasabi nilang pinapaniwalaan ng ilan sa atin na because I sacrifice like this, may kapalit ito kung ano man yung hinihila. Parang there goes what panata is. Yung parang human nature kahit wala pang mga sinaunang sibilisasyon, siguro parang talagang para magkaroon ng order sa inyong lipunan, meron talagang rewards at penalty. Siyempre, noong araw siguro, hindi mo naman kompleto pa yung mga batas-batas, ay di batas ng pinaniniwalaan mong Diyos. Kasi hindi lang naman din talaga ito sa Katoliko, siyempre, di ba? Lahat, may mga nirvana, may mga reincarnation sa ibang relihiyon na dapat para makuha mo yung perfection na yun, dapat maayos ang iyong pag-uugali. Otherwise, mapupunta ka sa ang impyerno. Yung gano'n, dahil nga matatakot ka sa penalty at magsusumamo kang makuha naman ng reward. So, nagkakaroon ng ng kaayusan. Parang ganun ba yun? Yeah, that's right. Ngayon, marami ang nagsasabi na bakit pa kailangan may ganun na, may physical pain na kailangan o paulit-ulit. Pagkatapos, after naman ng ginawa yun, balik na naman sa balik na naman sa kalokohang gagawin. O kaya, balik na naman sa yung practices na hindi tama, na hindi dapat. Pagkatapos, magsisisi ka lang, gagawa ka lang ng panata mo, that's okay. Kaya yun yung sinasabi na ang pagpapanata ay isa lamang ito sa pamamaraan para maalala natin ang mga bagay na hindi na natin supposed to be dapat gawin. Yung physical pain na sinasabi nila, it helps remind them na hindi na ako gagawa ng pagkakasala ulit. Yung mga ginagawa ng minsan ibang ang pamamanata kasi, Kuya Mark,
Susan, ano, iba-iba rin yan sa iba't ibang klaseng tao sa paniniwala. Ang bottom line here is that yung pamamanata, yun yung nagpapaalala sa kanila that they have to do good. Kasi if they don't do good, kailangan nilang mag-penance. And the penance na paniniwala ng penance, kahit hindi naman sinasabi ng simbahan na gawin natin, yung kung ano yung maisa-sacrifice nila sa sarili nila. Ang sacrifices naman po, sa iba't ibang antas ng pamumuhay natin, iba-iba ang sacrifices natin. When we sacrifice kapalit ng isang bagay, may pansariling paniniwala tayo na ito yung aking panata in order for me to be worthy of what I am wanting, of what I am asking. Itong ganitong ano ba tradisyon man to o kultura, paniniwala, Dr. Gerald, ano yung mga nito nakikita mong sa kasalukuyang panahon ngayon, ha, 'di ba? Ano yung mga pros and cons nito? Kaya nga nakita natin kahit pa meron tayong right now in our age, na our time, na logical thinking na tayo supposed to be, na tayo ay nakakita ng science is there together with our spirituality, pero tuloy-tuloy pa rin na ginagawa ng mga tao yung pamamanata. So doon natin nakikita, Kuya Mark, Tita Susan, na this is really innate in our human nature, na in order for us to be worthy of something that is good, kailangan pa nating maghirap. So anong dapat nating tignan dito? Ang dapat nating tignan dito, bakit kailangan pa nating pahirapan ang sarili natin if we can be worthy of what we want and what we want to have sa pamamagitan ng paggawa at pagkilos ng tama throughout the year? Para hindi na natin kailangan saktan ang sarili natin or tiisin ang ating sarili just for us to be worthy of, we think, to be worthy of what we want to have. Pero di ba, parang pagtitignan mo, di ba, Mark, Dr. Gerald, parang habang lumilipas ang panahon, kasi yung mga sumasama dyan sa translasyon, di ba, parami lang ang parami. Oo. Kaya nga, di ba, nagdeklara ng holiday sa lungsod ng Maynila, di ba? At nagbibilang ngayon talagang milyon-milyon. So parang habang tumatagal papunta tayo sa digital world, ganyan. Yung ganito namang isang aspeto ng ating buhay, parang mas lumalakas. Tandaan natin na lumalaki rin ang ating populasyon throughout the years. Tsaka yun na nga po, Tita Susan, regardless of what it is, yung spirituality nandun regardless of alam naman natin na tama ba talaga yan, kailangan bang ganyan, and we have been exposed to different cultures already, to different religions, to different iba-ibang interpretasyon ng Biblia, and everything na nasa atin na still people do those things. So it's beyond makita natin, kasi ang kultura kasi, nagiging kultura isang kultura pag ito ay napapractice lagi. Nagiging kultura isang kultura kapag ito ay, it is tolerated by the immediate community. Kapag isasaling lahi ito. Apparently right now, isasaling lahi pa rin. So, ito yung, kaya lumalakas, dumadami ang sumasama, it's because, taimtim yung pagsaling lahi nito sa susunod na henerasyon. Pag nag-i-interview kami, siyempre taon-taon kami nagpupunta diyan sa pahalik, sa mismong translasyon, iisa ang common nila, kwento. Dr. Abergos, marami sa kanila ay desperado, may sakit, pero pag tiningnan mo ang profile ba ay walang pampagamot, wala nang ibang kakapitan. Yung parang hopeless na sila sa buhay. Parang napunta ka sa sitwasyong hindi mo na naipagamot. Ang dapat ipagamot, so kakapit ka talaga sa panata, sa debosyon. So, kung pare-parehong ganun, ano ba? Mas malakas ba ang debosyon sa mga bansang mahihirap? Actually, hindi naman natin masasabi, kasi when we talk about devotion, we don't have
a study on human spirituality at isa-isahin natin na vis-a-vis the number of population nung isang bansa o isang kultura, no? Pero yun nga, Kuya Mark, no, para bang bago ako maging worthy ng isang himala, ng isang paghingi, kailangan kong mamanata. So, kumbaga, binibigyan natin ng halaga. Siguro, isa rin tong pamamaraan ng nakararami sa atin na pagbibigay halaga nila doon sa ibibigay na they're asking, they are wanting, they are praying for, na ibibigay na biyaya or sabihin natin himala sa kanila. Marami nagsasabi na kahit hindi mo naman gawin yan, pag ibibigay ng Diyos and ibibigay ng Diyos, well, kung yun ang paniniwala, we cannot contest that kasi sariling spirituality nila yun eh. Pero, but then again, some people would also think na, oo, this is my last resort. Pag binigay sa atin, pag binigay sa akin ng Diyos ito, ganito ang gagawin ko. I will do this every time. So, yun yung nagiging practice niya. Kaya yung pamamanata, it becomes a culture ng isang individual. But then again, it becomes a culture of a nation. Kasi parang minsan, madalas kong naririnig yan eh. Para pag ikaw ay kapos na sa buhay, wala ka ng kakapitan, yung mga ganitong klase ng ano yung nagbibigay na lang sa'yo ng pag-asa na malalampasan mo rin to. Kaya nga mahalaga yung may ganun kang pinaniniwalaan di ba? Kasi nga, kumbaga pag sinabing kapit lang, wala ka na ibang makapitan, hindi ka makakapit sa kapwa mo, sa komunidad mo, sa gobyerno mo. Kakapit ka sa Diyos mo. Ka na lang sa himala na naniniwala ka na maririnig yung panalangin. Kaya pero itong desperation, no, ang nagtutulak minsan. Pero yung isang ngayon, medyo may katotohanan to yung sinasabi ni Boy Labat, diba? Kahit paano may sense to ngayon. Ano ba sabi niya? Ito nga, dumarami daw ngayon yung sumasama sa ganyan dahil para daw sa content. Dami daw kukuha ng videos ngayon, tapos kasi sa ngayon sino ba naman ang walang hawak na cellphone, di ba Doc? So sasama na nila sa content, siguro content nakakita ko sa ito higpit na sige pero gano'n. Di ba Tita Susan, what if yun ang gamitin nila sa pamamagitan ng aking paghihirap na gumawa ng vlog pagdating dito, I'm gonna do this every year kasi pinapakita ko ang aking debosyon. Yun ang kanya magiging panata. So every year, hanggang tumanda siya at hanggat may cellphone at hanggat kaya niya, yun ang gagawin niya. So, yung little sacrifices niya na sinasabing, itong gagawin ko pa, itong magiging panata ko, yung ginagawa niya, ito yung magiging panata niya. So, whatever it is that we do, when we do it and we ino-offer natin yung ginagawa natin, it's a form of panata. And we do it all the time, we do it every time, namamanata na tayo. Namamanata. Ang namamanata, kasi kung titignan natin, tama yung sabi nyo, Tita Susan, tanong nyo kayo, may pros and cons yun, di ba? Ang pros and cons nun is almost equally important. Ang pros niya is for us to be reminded that we have to do good things. And good things are rewarded. Yun yung sinasabi niya, di ba? Na ang cons naman niya, bakit naman natin kailangan to gawin pa? Pag tayo ay mahal ng Panginoon, bibigay sa atin to. So, magdedepende yun kung gaano kalalim ang paniniwala ng isang individual. Na at the end of the day, kung titignan natin, hindi Susan, it's by the grace of God that we are being blessed at may mga himala sa buhay natin. Ito, mabasahin lang natin itong text ng isa natin tagapakinig. Noong dalaga daw siya, may sakit siya na endometriosis. Yung Tita Susan, for any individual. Okay, go ahead. Sabi niya na kailangan ako ipalaparoscopy at namanata daw siya sa Nazareno for some reason po. Nung araw na ipapalaparoscopy, nag-ultrasound muna. Wala nang makita ang doktor. Hindi ko po alam kung ano ang dahilan, sa panata or sa taimtim kong dasal. May mga ganong mga nangyayari. Yan talagang pag-ano yun, sasabihin mo, ito ay isang himala. Himala mo yan. Himala yan. Yan ay, panghahawakan mo yan, di ba? Panghahawakan mo na naghimala sa akin, dininig yung aking panalangin. Hindi ho ba, Doc? That's good. Himala is himala. Totoo, even ang medicine ay nagsasabi na it's not supposed to happen this way, but it happened this way and it was good. So maganda yun.
kung may himala, that's really is good for the person. Maganda. Now, kung yung taong yun ay sasabi niya dahil sa himalang to, magiging deboto ako, it's up to the person. Or dahil sa himalang to, hindi na ako, kunyari, yung kanyang sakit ay because of masamang bisyo, dahil sa himalang to, hindi na ako gagawa nung masamang bisyo na yun na naging punto kung bakit ako nagkasakit. Pero kung may devotion ka nga at paulit-ulit pa rin ginagawa mo yung kadahilanan ng iyong sakit at mag-aano ka lang, mamamanata ka lang kahit gumagawa ka ng hindi tama, ay ibang usapan na po yan. Kumbaga, napagbigyan na tayo, we continue doing good because that's the right thing to do. Sabagay, kasi hindi mo naman pwedeng questionin yung paniniwala. Pero ang ano ko lang dito pagka na yung translation, ang ayaw ko lang talaga yung may may nasasakta, may namamatay. Kasi dati yan yung nandun ako sa di ba may malaking doon yung drugstore, nandun ako sa taas noon, yung may napagtapakan, nahulog sa doon mismo. Na-stampede. Oo, kita ko talaga yung siya doon sa manhole. Lumusot siya, namatay yun. Yung pagka siyempre ang sakit nung gano'n na parang pumunta ka doon para mamanata, magpasalamat, humiling, or kung naman yung naging dahilan mo. Pero pagka iba naman yung nasaktan ka na at namatay ka pa, yun lang yung isang hindi magandang nangyayari pagka may ganyan na malaking pagtitipon Doc Gerald Yeah, that is true. True. Sometimes kasi in a crowd, when a crowd becomes a mob, hindi natin makontrol yung mga bagay-bagay niyon. That's why sa puntong ito, malaki rin ang ating pagpapasalamat sana dapat sa mga people na mga crowd control na nag-aano sa atin, na tumutulong sa atin, ang ating PNP, ang local police natin, ang barangay, ang mga civic groups, ang ating AFP na tagabantay ng seguridad ng ating mga namamanata. Doon natin makikita na there are people who are may paggalang dito sa ginagawa ng ating mga kababayan. But then again, dapat tayo rin yung mga namamanata din na nandyan, let us also look after each other. Kasi katulad niyan, kung alam na natin na may nahihirapan na person, at we recognize na nakita natin na nahihirapan, siguro tulungan na rin natin, or kung hindi man nila nakita at dinaagapan, that's really sad. Kasi sino ang gustong may mangyaring ganun? Pero actually naman yan, parang in fairness yung mga ang tawag doon, mga ihos, na yan na-master na nila yan yung paano pag may isa sa kanila ang hinimatay o debotong sasampa na himatay, nasa simulated na nga nila yan. Alam nila kung paano iaangat sa ere, ipapasa-pasa hanggang umabot doon sa maggagamot. Ay, diba yung mga naghahagis ng puting tela o panyo o tuwalya, inihagis mo, babalik sa iyo din no? Para bang ang talas din ng mga mata nila, alam na sino nag-itcha, doon din babalik. Buti sana kung hindi gumagalaw yung tao sa babae, pero alam nila kung kanino ibabalik yung... In fairness naman. Diba, pero na-master na nila. At saka yung, di ba, meron sila, in-explain nga nila sa media yan, yung isang saliw lang. Isang direksyon. Abante, meron silang bilang, may rhythm na sinusunod na para na ang crowd ay mag-flow like water. Diba? May ganyan na nga sila So, and then yung church, di ba, parang ginawa na nilang national observance ngayon ito. So, ngayon maraming yung mga deboto sa ibang lugar, hindi na kailangan magpunta ng Jesus Nazareno sa Quiapo dahil ginawa nilang national event today. Ito palang gagawin ngayong taon. Yun ang iba. So pwede silang gumawa ng devotion sa ibang lugar. Siguro ayaw rin nila nang makita ang chaotic naman, ang gulo-gulo mula. Siguro ayaw rin nila makita mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo. Nakaranas ka bang umakyat? Hindi. Kasi ako parang yung experience ko dyan, Doc Gerald, ganito. Nasa Quirino Grandstand ako Ko-cover ako sa unang hirit Tapos parang sabi, aakyat ka ba? Aakyat ka ba? Sabi ka, hindi. Tapos parang alam mo, parang, hindi, nagko-cover lang ako. Nasa taas na pala ako. Hindi ko naramdaman. Pinagpasa-pasa ka, binuhat ka? Hindi ko naramdaman. Diba? Ando ka na sa Nazareno? Oo, nasa ibabaw na ako ng mga tao. Tapos binalik ka rin sa stage? Nakababa din ako.
walang kahirap-hirap. 'Di ba? Parang almost automatic, hindi nila kailangan magsisigaw, no? Hindi. Parang matik na pasa-pasa. Takanta nga ako, sabi niya, parang tuntong ko sa ulo ko, sa balikat ko. Di ba ikaw, ba't ito? Pero ando doon, nakarating ka sa taas, nakarating ka sa baba ng parang effortless. Oo. Oo, ganun, Doc. Kasi nga, ewan ko kasi nga yung mga ihos dyan, bigay na talaga ang credit natin sa mga ihos na talaga namang alam na nila yung gagawin dyan para hindi masasaktan yung mga talagang magpupursige na magawa yung kanilang misyon ay matupad. O, Doc. Yun nga yung sasabi ko kanina, Tita Susan, na malaki rin dapat ang ating recognition, pagkapasalamat sa mga taong nangangalaga ng crowd control natin. Number one, mga ihos natin na sila talaga yung, tama si Kuya Mark, sa tingin pa lang, sa kilos pa lang nung person, alam nila, ito, malapit na ito mahilo. O ito, ito may masamang balak to. Kagad nila, may segregate kagad nila. Yun yung isa sa, kung tayo man ay may pamamanata, siguro kasama rin sa pamamanata natin, nila siguro most probably baka pag ma-confirm natin sa kanila na they really would make sure na every day, every time na gagawin nila yon, isang pamamanata siguro most probably nila is for them to really make sure na walang masasaktan at walang may hirapan. I guess, Tita Susan, that would be that's a part of their pamamanata. Baka confirm naman natin yan kapag na-interview natin sila. Ano naman yan? Yun naman yung ginagawa na nila ngayon talaga. Make sure na sana walang masaktan. Eto may nagsasabi. Parang ginagawang contest daw ng mga kabataan yung pagsampa sa andas. Ganun ba? May mga ganyan bang nagiging yung mga kabataan natin? Sana naman hindi gano'n. Kasi yung mga kabataan na nakakausap ko dyan dati na ini-interview, mga anak. Mga anak sila ng mga ihos, mga anak sila ng mga namamanata. So, itinutuloy lang nila yung tradisyon na nakagista nila mula sa kanilang mga magulang. Hindi naman siguro sana contest na pagalingan. Kung sino makakaangkas doon sa andas, makakaakyat. Pag nanood ka kasi talaga niyang parada, mahirap talaga yung huhusgahan mo. Hindi talaga. Kasi napaka-personal kasi ng intentions ng tao. Kung ano intention mo, ikaw na lang naman ang Diyos mo makakaalam niyan, di ba? Hindi namang kaming titingnan ka lang mula ulo hanggang paa. Hindi mo naman talaga magagawa yun . So, ganun lang. Siguro pwedeng tingnan mo na lang dyan, iba-iba ang level ng debosyon. Kasi pag pumupunta kami doon at parang kang agila na sumisipat ka ng mga deboto, makikita mo sa mata pa lang, Dr. Abergos, kung sino malalim yung talagang lumuluha. Di ba nakikita natin ang mata ay salamin ng iyong kaluluwa? Di ba nakikita mo yung ang lalim ng hugot ni nanay? Teka, pwede ko kaya siyang kausapin? Nay, pwede po bang makipagkwentuhan? Malalaman mo yung lalim ng hugot ng debosyon niya, yung pinagdaanan ng buhay niya. Parang sabi niya, parang himala, ganyan. Yes, ano yung petition ng niya. pangarap niya. Ganun. So, doon lang siguro nagbabago-bago yan. Siguro ngayon, meron mga kabataang nandun nakikita mo, nag-e-explore. Hindi mo alam, hindi pa masyadong malalim, pero nag-e-explore. Hindi ba ng karanasan ng isang religious masabi activity? mo na, pumunta ako dyan. Isa na yung maganda yung magiging sa kanya na gusto kong gawin yung taon-taon. Hindi naman din masama na nag-explore ka ng isang religious ritual o activity. Dahil kasi ang mga tsuhing ko, ang tatay ko ay talagang mga nandito, mga dating ihos. Iba-iba nga, di ba? Meron nga dyan, Doc Gerald, hindi naman lahat, ang panata dyan makahawak sa lubid, makaangkas andas. Meron dyan, yung nagpapakain. Yes. Diba? Yung dadaanan. Yung lahat ng magpapakain siya. Yes. Talaga, kasi yun ang kanyang panata. Tubig, naka-styro na pagkain. Sandwich. That is still a sacrifice. Kaya yung sinasabi nga, yung sakripisyo na ibinibigay natin, yun yung pamamanata. For whatever it is, para saan yung sakripisyo niya, may hinihiling man siya, may pinapagpasalamat siya, kaya ginagawa yun for that person, for that group. Yun ang kanilang pamamanata. Tita Susan, wala yung kaibahan doon sa mga kapag Christmas umiikot at nag-outreach. Same pa rin yun. Baka for all we care, baka yun ay panata ng kanilang pamilya or kanilang individual na pagkukusa. So,
magandang isipin natin na itong mga ginagawa ng ating mga kababayan na ito ay para sa something na para mabuti para sa kanila. Again, itong mga kilos na ito ay it makes them it is a reminder sa kanila na I have to do these things and I will do these things always kasi it's an acknowledgement of a thing of a himala sa buhay nila or pagpapasalamat sa ginagawa nila. Or isa rin itong kailang by the things that they do, it's their type of prayer. Ito yung kanilang offering sa Panginoon na ito ang gagawin ko, ito yung sa tingin kong mabuti kong gagawin. Wag lang po na tayo ay gagawa ng kasalanan at di bale mabubura yan pag namanataw. Wag yung ganun. Pag-usapan naman po yun. Maganda dyan magpapasalamat ka. Ayun tawag daw sa libreng pakain, karidad. Karidad. Oo. Karidad. Hindi, tsaka yung sinasabi ni Doc Abergos, ay ang huhusga sa'yo niyan, yung mga nakakakilala talaga sa'yo, di ba? yung halimbawa, but January 9, no, santong-santo, bida-bida roon sa andas. Pero pagkadating ng January 10 hanggang January 8 the following year, tuloy-tuloy yung paggawa ng kasalanan. Wala pa ang konsepto ng hustisya, manloloko. Wag naman ganun, di ba? Di ba, alam sa komunidad mo kung ano ka, alam ng pamilya mo kung ano kang klaseng tao. Wag ganun sana. Ay doon, mahuhusgahan ka. Ng mga kakilala mo. Hindi ka namin kilala. Saka Pero siyempre, kilala mo mismo, ang testimonya ay yung buhay mo, kung paano ka namumuhay. Wala ka nang bait sa sarili mo, dahil pati sarili mo, pinaglololok mo na, di ba? Yes. Ano yun, respeto yun sa sarili, Tita Susan. Tama ka dyan. Respeto sa sarili. Dahil kung sarili mo ipinaglololoko mo pa, wala ka nang bait talaga, di ba? Makakaalam niya na yung mga kakilala mo nga, yung mga malapit sa'yo. Ito naman, pag talagang sa loob ng isang taon, dire-diretso paggawa ng kalokohan, pagdating ng mga Nazareno, sasabihin, mapapatawad naman ako. Yan. Ginagawang shortcut. Ginagawang parang himala din ang pagpapatawad. Yung isa nag-text dito, sabi niya, birthday pala niya ang January 9. So siguro nagpapakaridad siya. Nagpapakaridad siya dyan, nagpapakain siya. Caridad is charity, di ba? In English. Nagpapakaridad siya. Charity. Nakikita ko yan pagka yung biglang, dahil may pagkain dito. Talagang ang iniiwasan lang niya. Tsaka tubig. Saka minsan, tubig. Sandwich Sandwich kasi madali ipamigay. Sandwich nakaganon lang, nakalagay sa plastic. Tapos pag abot ka lang ganyan, ini-imagine, gano'n kaya karami yung ginagawa niyo sandwich, no? At tapos ano din, no? Nakasunod. Nakakatuwa nga yan. Actually, yung last year, yung naalala ko. Yung pag nasa puwitan yung puwit ng parada, ng traslasyon, nakasunod lahat doon yung MMDA na nagwawalis. Lahat ng dinaanan. Lahat ng dinaanan, malinis na. Kasi nasa puwitan sila, wala silang ginawa kundi magwalis, magdakot, magwalis. Ang linis na tinaan. Kasi diba, normally tayo sa mga nakaraang taon aftermath, titingnan natin yung ang luneta, napakaraming basura. Ayun nga, parang over the years, natututunan nga, na parang na-master nila yung maayos. Sige, we will do, this is an annual festivity, annual to. So, eto na-master mo na dapat ganito, yung lahat ng dadaanan, walang magiging bakas. Oo. Agad. Kasi kung maayos naman siya at walang mamamatay, walang matutusok ng stick ng barbecue ang paa, kasi puro sila nakayapak. Kung maayos na ganyan, walang establishmentong nasira. Dati nga may mga sasakyan pang nababasag . Kasi yung pag sinasampahan, di ba? Nasasampahan. Ngayon kasi wala nang sasakyan sa ruta. Bawal magtinda ng may mga stick. Yun na nga, oo. So, dahil kasi baka natapak-tapak. Ayun nga, kahit pa paano yung mga ganun, namamaster na pati yun, di ba? Parang last year nga, wala masyado. Napaka-minor lang, may nabubog, ganyan. Yung mga ganon, kung mamamaster natin, then it's a beautiful cultural thing. Siyempre naman, ito isang bagay na pagmamalaki mo sa ibang bansa, di ba? Oo. Yung sa mga turista nga, dito na pumupunta, yung gusto nilang ma-witness yan, amazed sila naman. Wow! Diba? Na talagang meron ganitong tradisyon sa Pilipinas na talagang parang panoorin mo sa TV, yung umaalo ng tao. Tayo lang ba meron nito, Doc Abergos? Sa Mexico. Meron din naman po. Predominantly pag Christian nations. Mexico, ganyan. Deboto po ng ganito. Maaring sa Itim na Nazareno, sa Birheng Maria. Karaniwan po, kaya po tayo may piyesta. Actually, yung piyesta po is also a devotion.
It's also ipamamanata doon sa kanilang patron, sa patron saint nila. Same din pong idea, pero napakalaki lang naman po ng itong ginagawa natin sa Quiapo, kaya napaka-significant din po ito sa ating kultura bilang mga Ito isang parang pag gusto nyo ma-experience yan, iba din kasi yung feeling pag nandoon kayo nakikita mo. Yung ewan ko ba, basta parang nabubuhay yung yung dugo mo na, daming tao kasi lahat sila lahat naman ang pumunta doon, talagang with conviction na ito kasi panata ko every year Although tayo kasi observer tayo pag nandun bilang journalist tayo. So hindi ko rin alam kung ano yung feeling naman ng deboto. Mismo na nandun siya sa gitna. Tayo nasa gitna pero nag-observant tayo. Nag-observer lang tayo. Pero kahit paano minsan din mayroong tendency na ikaw parang natutuwa ka rin doon sa nakikita mo. Basta ako parang mas gusto ko lang na walang mababalita dyan na may nasaktan, may namatay. Yung, basta matapos to na maayos, whatever, kung deboto ka o hindi, basta maayos na maisagawa yung traslasyon. Okay na ako dun. Yung ngayon sabi ni Kuya Mark na na tinitignan niya kung sino ito si nanay mukhang mukhang malalim pinaghuhugutan ng kanyang debosyon dito, ma-interview nga. Ganon dapat kasi Tita Susan, maaring ang mga ibang kultura, ibang relihiyon, pag titignan ito parang, ano ba yan? Bakit kailangan pa ganyan? Kanya-kanya paniniwala, Pero it's easy for us to judge. It's easy for us to give our comments. Pero if you are there, like kayo pong dalawa, ako rin naman po nakaka-witness niyan personally and physically, I'm there, If you are there, mararamdaman niyo po talaga yung sincerity ng mga tao na nandun. Kung nakakalungkot man at bakit kailangan niyo pang pahirapan ang sarili niyo? It's up to them. They know what they're doing. Pero ang makikita sana natin dito is yung sincerity ng tao para mapabuti ang kanyang buhay, mapabago siya, at yung kanyang acknowledgement sa may kapal na ang pinaghuhugutan niya ng kanyang hope, ang pinag-thankyuhan niya ng anything and everything that happens to his or her life ay in-offer niya, binabalik niya sa Panginoon. Ito naman yung dudulot sa tao maganda. Bakit nga hindi? Sabi nitong si Anton, naglalabas siya pero nakikinig siya sa atin. Tapos yung isa naman ang panata doon ng kanilang pamilya, every year magbigay ng food park and mineral water sa mga deboto ng Nazareno to share yung kanilang blessing, sabi ni Don. Ang tawag Tita Jeng, bukas daw doon Bukas daw Tita Jeng. Si Tita Jeng ay rin siya, ay deboto. Kasi meron ding miracle sa kanya. Ang miracle sa kanya, si Man dati, si Tito Bert, asawa niya, nabahura raw yung barko. Delikado Ang ganyan, di parang, impossible dahil nag-ano na ng tugboat na kukuha. Parang basta the situation is impossible. Di nanalangin ng husto yung misis na nasa Pilipinas para sa kanyang asawang seaman. Nanalangin siya sa Jesus Nazareno. By miracle, umuga raw yata dagat at biglang nawala sa pagkakabahura yung malaking barko. Ay dinaligtas sila. Sino ka ba naman para hindi magsabing inihimala? Dahil hiniling mo at nangyari, ay di himala. Diba? Ganun lang kasimple yun. Dinasal ko, ibinigay, himala. Para hindi tayo para mag-question sa isang... Salamat niya every time. Yes. Talagang yung mga ganyan Panginoon po, ito po yung habang po ako nabubuhay, ganyan-ganyan, lalatag mo ko ano yung kahilingan. At kung nangyari yun, talagang pangangatawanan mo na mapanindigan yun habang ikay nabubuhay. Kung sa tingin mo, mayroong himalang ginawa sa buhay mo ang Panginoon. Yan, di ba? Ay Doc Gerald, marami nakikinig sa atin. Ano yung gusto mong ibigay na sa kanila na mga mensahe kaugnay nitong ating pagdiriwang ng traslasyon? Salamat Tita Susan sa Kuya Mark sa pamagitan nitong ating programa. At least nabibigyan natin ng
ng tamang pagkilala ang kilos ng ating mga kababayan, ano, regardless kung ano man ang ating relihiyon, kung ano man ang kultura ng ating pamilya. Pag tinitignan po natin itong pamamalata na ito, no, let us not judge people agad-agad just because nakita natin na hindi ito yung hindi yan parehas ng the way we do things and the way we praise God, or the way kung ano yung turo sa inyo natin kung paano tayo nananampalataya, ano, dapat magkaroon tayo ng tolerance din sa ibang tao na iba ang kultura. People have different cultures. Iba-ibang kultura, iba-ibang upbringing natin. Kung ito man ay kanilang ginagawa and yet sincere sa puso at damdamin nila ang ginagawa nila, that's good. Kung ito man ay ginagawa nila pagiging shortcut, at least siguro kailangan ng konting maturity at makita nila na hindi shortcut ang paghihingi ng tawad sa Panginoon, ano. So whatever it is, kung ano man ang kulturang pinagmulan natin, kung ano man ang ating relihiyon, let us be tolerant to other people's beliefs, as long as Tita Susan, tama ka, no? Walang masasaktan sana, walang mapapahamak, at lahat ay safe. Siguro, ano man ang relihiyon natin, ano man ang kulturang pinagmulan natin, pag nakita natin to, isa lang ang dasal natin para sa ating bansa. Na sa pamamagitan nitong translation na ginagawa ng simbahang Katoliko at mga deboto, ano, idasal natin, ano man ang relihiyon natin, na sana walang masaktan, walang mapahamak doon sa napakalaki at lumalaki pang event na ito sa ating kultura. Okay, salamat po, Thank Dr. you, Gerald Dr. Abergos. Isa po siyang sociologist. Thank you. Thank you. Ano na tayo? Ayan, eto po. Nako, iba ho